Sa tingin ko, hindi naman po fair na yung mga ganong comments na blind approval o blanco na budget yung ina-approve. Hindi po totoo yun at hindi po ganun na magtrabaho yung mga kasama na. Maraming pumirma, maraming nakakita, maraming tumingin. Ito pa. Eh bakit isang quarter lang yung nagsasabing Very disappointing to know na totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mambabatas na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Actually, maliban pala sa maraming mga binanggit nating dahilan kung bakit tayo nag-manifest ng ating Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa Newton Tabunon PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction videos para patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. At lalo na po dito ngayon tungkol sa ibinulgar ni Congressman Ongab at former President Rodrigo Duterte mga kababayan kasi nga ito patungkol sa 2025 budget mga kababayan. Ako, hindi pa rin po tayo tapos dito sa 2025 budget kahit na napirmahan na mga kababayan. At kung natatandaan niyo mga kababayan, may isang video tayo na pinakita na nako, nagparatang pa itong si Bongbong Marcos kay former President Rodrigo Duterte na isang sinungaling. Nako, ang tindi nun mga kababayan. Yun nga kasi, ngawa na ngawa, ngaw na ngaw, hindi naman kinukuha kung ano yung totoong storya mga kababayan. Naku, delikado ito. Para bilang isang presidente, delikado ito mga kababayan. Kasi, what if may intelligence report kang natanggap and immediately naniwala ka agad? Hindi mo man lang ino-confirm or binavalidate yung report na yan. Naku, delikado yan mga kababayan. Ito, example ito. May sinabi ang media, may tinanong patungkol doon sa sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte at yet immediately naniniwala ka. And you reacted on it. Naku, yun na nga. Yun ang ikapapahamak mo, Bongbong Marcos. Yun na nga, yun na. Tinawag mo si former President Rodrigo Duterte na isang sinungaling, and yet ngayon mga kababayan, ako, ang daming tao na magko-confirm patungkol dyan sa sinasabi ni former President Rodrigo Duterte mga kababayan. At ito, tignan natin. Ito, may balita tayo from GMA 24 Oras mga kababayan. Bago natin i-play mga kababayan, bago natin umpisahan yung reaction video natin, paki-share and like ng video natin mga kababayan. And then, may pakisuyo po ako sa inyo. Kung bago pa po lang kayo dito sa channel natin, makisuyo po ako sa inyo na kung pwede matulungan nyo ako na aabot tayo ng 1,000 subscribers mga kababayan for 2025. Okay? So yun lang po yung request ko mga kababayan. Sana maibigay po ninyo. At sa mga nag-subscribe na sa atin, maraming salamat po sa inyo. At ito na nga, ito, pakinggan na natin, tignan na natin mga kababayan, sino-sino itong nag-confirm. At sino-sino ring mga nag-deny mga kababayan. Ito. Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno. Ang itinuturo ni Ungab na maling proseso ang pagsisingit anya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process dahil naratipikahan na ng parehong sangay. Yun nga mga kababayan, kasi nga, explain natin sa lahat para makakuha talaga yung context. Bakit may issue ito? Sinasabi nila, dyan sa Congress, sabihin natin may, yung iba, yung argument ng iba, dyan lang naman sa Congress, sa BICAM lang naman naging issue. Nung dumating na sa Pangulo, lahat filled up na. So walang problema. Yun naman yung importante, yun yung sinasabi ng iba. Kasi ito nga, kasi ang process ng budgeting, government budgeting, for the next year mga kababayan, katulad nito,
ay dapat nasa tamang process po yan. Kaya nga, ang ginagawa nila, nagkakandak yan sila ng hearing in aid of legislation. Yan ngayon kasi ito pong GAA mga kababayan, itong budget, ito yung legislation nila na gagawin nila as a result dun sa mga hearings nila. So papapatawag sila ng sekretary ng DPWH, so lahat ng mga sekretaris ng DepEd, CHED, lahat nun ipapatawag nila at magtatanong yan sila patungkol sa anong plano for next year. Yan po yung importante doon. And then, as a result, ito gagawa na sila ng bill, mga kababayan. So basically, kahit sabihin natin, again, parang dapat yan nga, pag ang process nan dapat tama. Kasi halimbawa, yan, nag-meeting, napatawag ka ng meeting, yan, sinagot na kung anong plano, kung natatandaan nyo, si Sara Duterte tinawag, nag-present siya ng kanyang plano for 2025, kung natatandaan nyo yun. Okay? So yun nga, parang scaffolding yun, di ba? Nakaganon. First base, ito, then second, yan, ganyan. Hindi pwede na pagdating mo sa gitna, ito halimbawa, ilagay natin itong bicameral committee meeting, pagdating mo sa gitna, hindi solido yun. Hindi pwede. Hindi pwede na. Sa gitna, may problema. Galing dito sa baba, okay siya, okay. And then pagdating sa gitna, nilagyan mo na ng kabulastugan. Kasi nga, ang susunod niyan, magigiba yung foundation niya. Doon sa gitna. Ang susunod dyan, hindi na solid yung tinatayuan. At katulad na nga yan, yung pirmahan ng GAA, yung General Appropriations Act, yung law na nga. So kasi pagkatapos ng BICA meeting, i-ratify nila, i-sign nila, then submit sa Malacanang, approvean. Pero may problema dito sa gitna, then most likely, hindi ito stable yung ratification nila, and then most likely, hindi rin stable. Meaning, hindi rin maganda yung napirmahan ng Malacanang. Nakala nila okay naman. So yun nga, hindi natin mabiblame si President Bongbong Marcos patungkol dyan. Kasi nga ito ang pinupuna ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Congressman Ungab itong katarantaduhang ginagawa ng bicameral committee, mga kababayan. Kaso nga, ngaw-ngaw itong si Bangag, Pangulong Bongbong Marcos, di ayan. Ano na ngayon? Hindi napapahiya siya kasi immediately nag-react siya, hindi niya iniisip kung ano talagang pinupuntirya, at tinawag niya kaagad na sinungaling si former President Rodrigo Duterte. Ito pakinggan natin kung sino itong mga nag-confirm at mga nag-deny. Mayroon pa rin talagang mga nag-deny, mga kababayan. Nako, ang hirap nito. Ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee ng may mga blankong probisyon. For me, uncharted waters pa to. Kasi you can only have a reenacting budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget i-declare invalid. Or magmamadali ang Kongreso ulit na magpasa ulit ng budget. It's possible, no? Kasi an error in legislation can be corrected only with another legislation. Oo. Well, patungkol dyan sa process, mga kababayan, itong sinasabi ni Ungab. Well, matagal na sinasabi natin yan na pwede namang ibalik sa Congress. Yun nga advice, suggestion ni yung kapatid ni Bongbong Marcos, ni si Amy Marcos. Yun nga, nung December pa, yan na yung sinasabi niya, ibalik nyo na yan sa Congress. Kasi ang nangyayari, mga kababayan, may mga blanco, kasi nga kapag nilagyan talaga ng actual budget yan, magkakaroon yan ng issue sa ibang members ng committee, baka mayroong magdi-disagree. Kaya nilalagyan ng blanco para pag i-ratify na or bago ma-ratify, kung konti na lang yung members,
lalagyan na ng numbers at yung iba mag-expect na na hindi na babasahin. Di ba? So, yun na nga doon napapasok yung mga singit-singit mga kababayan. Ang hirap lang nito mga kababayan. Ako, ang daming pumirma na kahit sila dininay nila, well, probably expected yan kasi pumirma ka eh. So, alam nga naman sasabihin mo, pumirma ka, yet di mo alam na may mga blanco pala, di anong tawag doon? Di ba? Senador ka, expected na gagawin mo trabaho mo, anyet pumirma ka, anyet ngayon sasabihin mo, meron palang mga blanco, pero nakapirma ka, di ba? So, yun na nga yung issue mga kababayan. Di ba? Nako. Itinanggi na ng Pangulo na blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa BICAM report na naratibikahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratibikahan daw ng Kongreso ay ang BICAM report na may mga blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling-mali raw ito at illegal dahil anuman ang idinagdag sa enrolled bill ay hindi umunod dumaan sa ratifikasyon. Sino ang magician? May magician. Yung singit after, wala yun, hindi yun na-ratify. Ipinakita ni Ungab sa Mga kababayan, may mga singit-singit. May maipasok talaga dyan mga kababayan. Kasi yun nga, blanco yan eh. Blanco. So dapat i-discuss kasi kapag may numbers yun, i-discuss nila yon. May magkaiba kasing copy ng Congress at ng Senate mga kababayan. Patungkol dyan sa mga proposed budget. Kaya nga, magmi-meeting sila para magkaisa sila. Gagawin nilang isa yan. I-agree nila yan. Kaya nga, pag mayroong numbers dyan na halimbawa hindi tugma doon sa kopya ng bawat isa, yun na yung papasok yung disagreement. And most likely, yun na, magdi-discuss yan sila. Kung blank yan, hindi yan madi-discuss. Walang agreement doon sa both houses. Nako. GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng bicameral conference report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11. Bandang alas 7 ng gabi noon, naratipikahan na ng Kamara ang BICAM report ng 2025 budget. Same document. At kung bakit na-ratify, wala man lang nakakita. Si Senador Amy Marcos ang Ito mga kababayan, kapatid ni Bongbong Marcos mga kababayan. Ito si Amy Marcos ng privilege speech ito sa Senado. May mga sinabi ito, kaso hindi lang natin nahalata mga kababayan na sinabi na pala niya na meron siyang mga nakita mga kababayan. Pero hindi lang masyadong halata yung sinasabi niya. At ngayon ito, una nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GEA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GEA mismo na napirma. Yung gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Ano yung enrolled bill? Nakita niyo po yung enrolled bill? Ano naman? Wala na po siya. Wala. Kasi syempre ngayon, napirmahan na napuno na eh. Niratipikahan so yun ang nga mga kababayan. Yan ang nga sinasabi. Di ba? Tingnan nyo kung gaano ka tindi ng mga congressmen na ito mga kababayan. Kaso lang ito, punahin din natin itong si Amy Marcos mga kababayan. Kasi nga, nung una, nag-privilege speech siya. Nangingi siya ng kopya ng sasyon ng BICAM, hindi siya binigyan. Nagsabi siya na mayroong issue. Ang problema dito mga kababayan, yun na.
tumigil na siya doon. Hindi na niya talaga pinursu itong mga nakita niya at hindi niya tinawag or pinuna yung mga taong involved dito, mga kababayan. 'Di ba? Hindi niya pinuna. Alam naman natin yung pinsan niya, yung nangunguna dito. And yet, hindi niya tinatawag yung atensyon ng pinsan niya kung bakit ganito yung ginagawa. Ang concern kasi ni Amy, mga kababayan, yung pangalan niya, yung kapakanan ng kapatid niya. Kasi Marcos sila. Kung natatandaan niyo, sinabi niya, papahama ka ng mga taong ito. Sinabihan niya kapatid niya. Mga kababayan. O sa tingin niyo, hindi nag-usap, hindi tinawagan or hindi kinausap ni Amy Marcos si Bongbong Marcos patungkol diyan sa budget na yan, mga kababayan? O comment kayo diyan kung ano sa tingin niyo dito. And yet ngayon ito, sumabog na. O, di ba? Kaya papatuloy natin. Again, nako, si Amy Marcos to, kapatid ni Bongbong Marcos. Napapahiya tuloy dito si Bongbong Marcos kasi nga ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, hindi naman kinukuha kung ano yung totoong information, which is talagang delikado. Ikaw, Pangulo ka ng isang bansa, dapat lahat ng reports binavalidate mo. Kung totoo or anong konteksto, katulad ng sinabi ni Ungab at ni former President Rodrigo Duterte. Ngaw-ngaw ka lang na ngaw-ngaw. Di ito, napapahiya ka. Ito, kapatid mo, sinasabi na ang BICAM report naman na ang tinutukoy dyan na may mga blanco. At yun na nga, in-explain natin na BICAM report na pinirmahan ng mga members ng committee na yan. Diba? Ngaw-ngaw kasi na ngaw-ngaw eh. Nako. Ng Kongreso noong December 11 ang panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na nang pirmahan ng Pangulo ang national budget. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablangko sa BICAM report. Grabe mga kababayan. Billion yung amount, mga kababayan. Billion yun. 110 billion pesos nito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga 100 billion ha? baba sa 138.36 billion 138 billion yung total, mga kababayan. Naku, ang laki niyan, mga kababayan. 138 billion. pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablangko sa BICAM report. 110 billion pesos nito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga government corporation. Mga kababayan. Well, kung natatandaan yung mga kababayan ng election, correct me if I'm wrong, comment kayo dyan. Ang natatandaan ko na isa sa mga focus ni Pangulong Bongbong Marcos kapag siya ang manalo, ito yung sinasabi niya sa campaign natatandaan ko. Talagang ipa-improve niya itong Department of Agriculture para nga bababa yung yung mga bilihin natin. And yet ito parang magiging source pa ng corruption, ginagamit yung Department of Agriculture para makakuha ng malaking halaga na makurap nila, mga kababayan. Kasi nga parating yung eleksyon, mga kababayan. Naku. Natatakot ako nito, mga kababayan. Kasi hindi ako naniniwala. Again, comment kayo dito. Tanong ko, sa tingin niyo ba hindi alam ito ni Bongbong Marcos, mga kababayan? Tanong ko lang, sa tingin niyo ba walang alam dito si Bongbong Marcos sa ginagawa ng BICAM members, mga kababayan, dyan sa pagblanko ng mga items na yan? Comment kayo dyan.
Comment kayo ano sa tingin niyo. Kasi sa tingin ko dito mga kababayan, hindi ko naniniwala na wala siyang alam dito. Tingin ko, alam niya ito mga kababayan. And yet, hinahayaan lang niya itong mangyayari. Hinayaan lang niya itong mangyari, mga kababayan. Well, last year nga, posible ganito rin yung nangyari. Kasi yung sinabi ni Sara Duterte na mga senador nagpadala lang ng mga digital signatures. And then nung lumabas na yung GAA, ang daming mga insertions mga kababayan. And yet, hindi lahat ng numbers kontrolado ng department kung saan yan na inassign. Katulad na sinasabi ni Sara doon sa DepEd. Di ba? Tumubo from 9 billion na budget, tumubo hanggang 16 or 15 billion. Kung tama yung natatandaan ko. And yet, ang control lang ng DepEd noon ay yung 9 billion lang. So basically, may mga 5 or 6 billion na budget na hindi kontrolado ng DepEd, mga kababayan. Simple, ganun nangyari last year and yan, ito ngayon din, mga kababayan. So again, hindi ako naniniwala na walang alam dito si Bongbong Marcos, mga kababayan. Alright, comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo. Anong sagot nyo dyan sa tanong ko and then lagyan nyo ng explanation. Kasi ako nakikita ko dito, hinahayaan lang niya ito kasi paparating yung election. Ito lang talaga, wala. Correct me if I'm wrong. Ito lang na nakikita ko eh. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget si Senate President Francis Chisa Escudero. Yan yung pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma kaya hindi ko alam kung saan Hugas kamay si Senator Ciscodero, mga kababayan, kasi ito yung, ito Senate President, ito yung nangunguna dyan sa BICAM Committee, mga kababayan, at nangungunang pumirma. Hugas kamay, mga kababayan. At sinasabi pa niya dito, ito yung indirect meaning ng kanyang sinasabi na yung totoong kopya ay yung may pirma siya. Yung totoong kopya may pirma siya. Sa ngayong pinakita daw, wala daw siyang pirma. So basically sinasabi niya, yung kopya na yan, hindi yan totoo. Naku, mga kababayan. Hinahanapan ng lusot ni Chis Escudero yung ginagawa niya, mga kabayan, o yung nagawa niya. Ang hirap nito. Senate President pa naman. Pinagtatakpan yung kabulastugang ginagawa ng Congress, let's say, sabihin natin, ng members ng ibang members ng Senate. Kasi nga, wala silang lusot dito. Kapag sabihin nila na pumirma sila kahit may blanco, di laglag din. Kahit sabihin nilang kahit sabihin nilang na hindi nila napansin yung and yet pumirma sila, then most likely, bakit hindi binusisi bakit nila binusisi yung documents, mga kababayan? galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report. Kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Tingin ni Escudero. Mga kababayan, sinasabi pa dito ni Chis Escudero na walang issue doon sa nangyari, mga kababayan. Kasi raw, yung Appropriations Committee, sinong chairman yan? Nung time na yon, si Zaldico, mga kababayan. Mayroon daw karapatan na maglagay ng details o mag-change ng details, mga kababayan. Naku, ano pang purpose ng BICAM ninyo? Ano pang purpose ng bicameral meeting ninyo?
Senador Cheese, bakit pa kayo magmi-meeting dyan from Congress, representative from Congress at representative from Senate? Hinahayaan nyo lang pala na baguhin ng Appropriations Committee kung anong pinagmitingan ninyo dyan. Naku, mga kababayan, ang hirap nito. Eto, tingnan natin kung sino yung mga taong nag-confirm na mayroon talagang mga blanco. Umiinit na naman ang usapin sa Forward lang natin. Ipinadala sa kanilang kopya ng BICAM report, 12 blankong item ang kanyang napansin. Sino ito? Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Representative Raul Manuel pala ito. Nako. Busy kasi sa impeachment case ni Sara Duterte kaya hindi napansin eh. Yun lang tinignan yung documents. Wag kasi puro Sara Duterte, sir. Ay, sorry, nako. TikTok ng TikTok. Sara Duterte yung pinupunteriya. Itong issue ngayon muli tinignan. Ako. Well, nonetheless, salamat na rin, sir, at kinonfirm mo kung anong totoo dito. Ang ipinadala sa kanilang kopya ng BICAM report, 12 blankong item ang kanyang napansin. Very disappointing to know na totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mambabatas na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Actually, maliban pala sa maraming mga binanggit nating dahilan kung bakit tayo nag-manifest ng ating pagtutol doon sa BICAM report, meron pa palang ganitong dagdag na anomalya doon sa niratify na budget. Diretso talaga. Anomalya. Mga kababayan, ha? Ito, well, sabihin natin makakaliwa ito. And yet, kinonfirm. Well, ito naman talaga trabaho nila. Kalabanin itong gobyerno. Pero, nonetheless, sasalamatan nga natin ito si Raul Manuel kasi kahit huli na, napansin na rin niya. Si puro Sara Duterte, busy kasi Sara Duterte impeachment case, wala namang klarong ebidensya. Yun, klarong ebidensya. Baka hindi ito nabigyan ng tamang presyo ni Romualdez, kaya ito nag-ingay. Kabilang sa mga napansin niyang blanco, 8 ay sa ilalim ng Department of Agriculture Office of the Secretary, Mga kababayan, ha? 2 sa BIFAR, 1 sa Philippine Coconut Authority, 1 sa National Irrigation Authority at 2 sa unprogrammed funds. Ang usapin dito, kung merong mga blank, yung niratify ng House at ng Senate, tapos yung nakarating na sa Pangulo for signature ay wala ng blanks, sino yung nag-fill in the blanks? Yun na nga yung tanong natin mga kababayan. Sino yung fill in the blanks? Nasaan nga pala yung chairman ng Appropriations Committee? Tinanggal pa naman. Yun talaga ang may alam dito, mga kababayan. At itong pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si Martin Romualdez. Tingin natin hindi dapat ganun yung mangyari. Lahat ng batas, ang fine print niyan, kahit anong period, number, letter, dapat ay naratifyan ng House at ng Senate. Bukod sa tanong kung sino ang nag-fill in the blanks, iginit din ng kongresista na limitado ang maaring gawin ng Pangulo dahil tanging kongreso lang ang may kapangyarihan na magtakda ng halaga. Ang pwede nilang gawin ng Presidente ay pirmahan yung budget as a whole, tapos kung meron siyang ilang portions na gustong i-veto or i-qualify, yun lang yung pwede niyang gawin. Pero hindi pwede na yung Presidente o kung sino mga staff niya or appointed official yung mag-tinker ng numbers. Pero yun na nga, hindi naman namin biniblame itong si Bongbong Marcos nga. Of course, in fairness to Bongbong Marcos, kasi talaga in-expect natin na yung dumating sa kanya, pero na fill in na lahat. At benefit of the doubt, sabihin natin, hindi alam ni Bongbong Marcos na merong ganitong nangyayari. Again, benefit of the doubt. And yet, pero again, sinabi ko na earlier na hindi ako naniniwala na hindi niya alam ang ganitong mga kalakaran ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Pero again, benefit of the doubt dun kay Bongbong Marcos. Sabihin na natin, in fairness, hindi natin siya i-blame dito. Biniblame lang natin siya doon sa ngaw-ngaw niya
na hindi niya alam kung anong totoong storya. Kasi delikado po yan mga kababayan. Ito. Inaaral pa kung ano ang susunod na hakbang kaugnay sa ipinasang pambansang budget. Sa post ni dating Senador Ping Lacson, ang BICAM report na may mga blankong alokasyon ay tila pag-ulit sa nangyari noong ipinasa ang 2019 national budget kung saan may vinito na 95.3 billion pesos na pondo ang dating Pangulong Duterte. Umalmaan niya ang Senado noon sa ilalim ng pamumuno ni dating Senate President Tito Soto. Ang pagkakaiba ng anya ngayon, tila walang naglakas ng loob na busisiin ang ipinasang pambansang budget. Yun na nga sinasabi natin eh. Bakit lahat put dyan sa House Speaker nila? Well, buti na nga ito si Ungab. Well, alam naman natin dati nung nag-umpisa pa itong banatan si Sara Duterte, nandyan na yan si Ungab. Kaso nga lang, hindi yan pinagpapasalita ng mga chairperson ng kahit na anong committee. Ngunit ito, nagkaroon ng opportunity dyan sa isang podcast, nagsalita na with evidence pa mga kababayan. Kasi hindi ito, expected dito, tatakot kasi ala ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero at least mga kababayan, nagkakaroon na tayo ng pangilang-ngilang mga tao o congressman na pumupo na dito kay Martin Romualdez mga kababayan. Nararapat anyang ipaliwanag ito sa lahat ng mga Pilipinong taxpayer. Pero para sa ilang miyembro ng mayorya sa Kamara, politika ang punot dulo ng mga aligasyon. Ang tindi naman talaga. Ang kakapal ng mukha ng mga taong ito mga kababayan. With evidence na nga, and yet, sinasabing pamumulitika. Pero kung si Sara Duterte ang magsabi na pinopolitika, anong sagot nila? In aid of legislation. Pakinggan natin kung sino. Intriga politika. Minsan nahahaluan na rin ng fake news. So, Diba? Kahit anong paratang lang, hoy, Ortega. Sino bang, anong distrito ba ito si Ortega? Hoy, kung sa distrito niyo ito, nako, tingnan niyo representante ninyo. Napakalaking sinungaling nito. Yan Raul Manuel na yung nag-present, kasamahan niya sa Kongreso. Si Ungab, kasamahan niya sa Kongreso. Kapatid ng presidente si Amy Marcos, kinonfirm yung sinabi ni Ungab at ni President Rodrigo Duterte. Ito, anong sagot niya? Anong sinasabi niya? Politika lang daw. Di ba? Baka sasabihin nyo dito na nagsisinungaling si Ungab, si Pangulong Rodrigo Duterte, si Amy Marcos at si Raul Manuel. At siya ang nagsasabi ng katotohanan. Baka sabihin nyo yan ha. Ito, klaro-klaro ito. Bakit kayo maniniwala dito? Mayroong 4 na nagsabi at nag-confirm na meron talagang blanco mga kababayan. Again, kung anong distrito ito, kung sinong mga tao na boboto nito, naku mga kababayan, kung sinong nire-represent nito, naku, huwag nyo nang iboto ito, huwag nyo nang pabalikin ito. Tignan nyo, tignan niyo. Okay, sabihin natin hindi niya talaga alam, o hindi niya nabasa. May kopya naman sila. Bakit hindi niya tinignan? Katulad ni Raul Manuel. Kung una, hindi napansin, and then ngayon, ni-review, nakita. At least ni-review ni Raul Manuel kahit huli na. Ito, bakit hindi? Bakit dinidepensahan niya itong katarantaduhang ginagawa ng mga committee na yan, ni Martin Romualdez at ni Zaldico? Naku, malaki siguro tinanggap nito. sa tingin ko, hindi naman po fair na yung mga ganong comments na blind approval o blanco na budget yung ina-approve. Hindi po totoo yun at hindi po ganun na magtrabaho yung mga kasama natin dito sa Kongreso, sa Senado at saka sa Executive. Maraming pumirma, maraming nakakita, maraming tumingin. Ito pa. Bakit isang quarter lang yung nagsasabing blanco ito? Para sa agenda, Zandro Ochoa, Billionaire News Channel. Po mga kababayan. Ano ko, Ace Barbers. Ako si Ace Barbers. Oy, mga taga Surigao, tingnan nyo ito. Nagsisinungaling mga kababayan. The same argument gagamitin natin dun kay Ortega.
Eh kung hindi mo alam, kung hindi mo nabasa, eh bakit ka magko-comment ng ganyan? Na confident ka pa na pamumuliti ka. Meron na nga si Amy Marcos nagsabi, Raul Manuel, ungab. Ito, magkaibang partido ito. Inyat ngayon, itong dalawang ito na Stop it. huwag ganyan. Ortega at Barbers. Anyway, sikat na naman kayo. Kung talaga, naku, again mga taga Surigao ha, tingnan nyo ito ha. Tingnan nyo itong representante nyo. Gusto nyo ba itong representante ninyo? Itong ginagawa dito, ito, pagsisinungaling, dyan sa Quadcom. Kung nakita nyo yung video, tinatakot si hinahamon si Grijaldo. Di ba? Matapang lang ito kasi nandyan sa kampo nila. Lahat kasama. E di bumalik pa din sa kanya yung statement niya. Again, tingnan nyo ito ha. Naku. Sinungaling talaga. Ano sabi ni Martin Romualdez? Oh nako, hindi marinig. Huwag na lang. Kahit na lang natin si Martin Romualdez. Naku. Sige po mga kababayan. Dito na lang po muna tayo. And then, comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito mga kababayan. Comment kayo dyan. Paki-like and share ng video natin mga kababayan. Then, yung pakisuyo ko, huwag niyong kalimutan na kung pwede, tulungan nyo ko na aabot tayo ng 1,000 subscribers for 2025. Again, maraming salamat po sa lahat at magandang araw sa inyo.